lang pala ang lagi nyong tatandaan. Sabi nga ni Kalmado Ride, gaano man katoksik ang sitwasyon, lagi nyong tatandaan, D-Ride lang malakas bro. So ganito ang ginagawa natin pag mga big bike yung kasama natin, para makasabay. Red line shifting tayo, hindi tayo magsishift hanggat hindi nagre-red line ang bawat gear. Yo, check, check, mic check. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, D-Ride in the house. So kay tagal-tagal, kay tagal na panahon din tayong hindi nakapag-upload ng video. Subukan natin tong bagong camera ngayon. At may pupuntahan tayo. So nakatambay na sila Kafgo Motovlog, Motokoy, at si Super Moto Harry doon sa doon sa pinagpapraktisa natin ng banking ang tambayan ng SPR. So shoutout nga pala sa lahat ng miyembro ng SPR, at syempre yung mga kapatid ko sa Abunay Brothers. Kamusta mga tol? Ride na, aba. So maganda yung panahon ngayon, no? Buti na lang hindi ganong kalamig, hindi malamig kasi. Pero naka winter gloves na tayo, baka sakali. Kagigising lang natin, no? At nakita ko may message sila, tambay daw sa treehouse. So ayun ang gagawin natin, pupuntahan natin sila para matesting na rin natin tong camera at mapag-usapan natin itong R25. So 1 year na si D-Ride nagra-ride dito sa Japan mga tol. Ride safe sa lahat. So pag-usapan natin kung sapat ba ang 250 para maging motor mo o maging beginner bike mo. Pag-uusapan din natin yung mga technique kung paano ba ang style ni D-Ride kapag sumasabay sa mga tropa niyang naka big bike. Anong ginagawa? Paano gamitin ang R25? Yeah, medyo traffic. So traffic na to, pag may apat na sasakyan sa harapan, traffic na to para sa nagmumotor, di ba? So yung R25 as a beginner bike siguro sapat na siya, kasi kung dito mo lang gagamitin sa normal road, mabilis na talaga siya kung ikukumpara mo sa ibang motor siguro, siyempre. At mabilis ka na rin mag-overspeed katulad ng ginagawa natin ngayon. Normal na takbuhan 60 na agad, mga speed limit 40. What the fuck, diba? So chill ride mo, overspeed ka na, paano pa pag nagwalwal ka, diba? At nasubukan din naman nating mag-touring gamit yung R25. Pwede naman, nung lalaban naman siya.
kaya naman. Pero may isang pagkakataon lang talaga ang nahirapan tong R25, yung umahon sa sobrang tirik na bundok. So ang kasama natin nun ay isang SB650 at isang KTM RC dyan ay KTM SMCR 790. So doon ko napansin na hirap lang yung motor na to sa pahon, di ba? Hirap na ako umahon. Sila konting gas nila, ayun, sumisibat pa sila. Siguro dahil sa gearing na rin. So, sports bike nga tayo, di ba? Hindi tayo pang ganong mga terrain. Pero pag hindi naman ganong katarik at mga big bike yung kasabay mo, lalo na sa bangkingan, kaya nating sumabay dyan itong 250. Depende na lang sa rider, mga tol, kung makakasabay ka o hindi. So para sa akin, sapat na tong 250 sa ngayon. Pero dahil iba talaga ang goal ko, ang goal natin ang pangarap ko talagang motor inline 4 na super sports. Kahit anong brand sa Big 4 okay na sa akin. Pero mas maganda kung makukumpleto natin yun. Yun talaga pangarap ko, Big 4 ng Japan. Siguro alam nyo naman kung ano yun: Suzuki, Yamaha, Honda, and Kawasaki. Gusto ko makumpleto yung Big 4 na yun, siguro balang araw. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Medyo kinukulang na ako sa bilis nito, o na-outgrow ko na siya sa loob ng isang taon. Mag-upgrade na sana tayo, pero madami pang kailangan unahin kaysa sa mga kagustuhan natin. Kasi hindi lahat ng gusto natin ay kailangan nating sundin. May mga bagay na mas importante na kailangan unahin, di ba tol? So pag pamilyado ka na, alam mo yung ibig sabihin nun. Hindi lang puro luho, may kailangan tayong isaalang-alang sa buhay, di ba? So wala tayong magagawa, that's life. So enjoy na lang muna natin tong 250. Enjoy pa naman tayo. So andun sila Super Moto Hari, Moto Koy, shoutout sa inyo, Kafgu Moto Vlog, at meron daw bagong miyembro yung SPR para ma-meet na rin natin. Ayun, puntahan natin sila para makita nyo na rin kung saan kami nagpa-practice bumangking. Puntahan natin sila dun. Let's go. Yun. Well, thank you. Mga rider dun, CRF WR250. Malaki pa rin nagra-ride. Malaki pa rin nagra-ride. Riding pants ko na pang winter. Medyo malamig sa singit. God damn it. Yeah. Kaya pa naman. Hindi naman maninigas yung bola-bola natin dito. Stoplight, kamote riding. Gusto ko nang magkape. Nagising ko lang talaga.
Sabi ko sa kanila doon ako magmumug eh. So doon tayo magmumug. Doon tayo magmumug. Sunday ba? Oo, last Sunday galing kami rito. Kasama natin si Motokoy at Rider Shin. Shoutout para sa'yo, Rider Shin. Salamat sa pagpunta last Sunday. So galing kami doon, nakita natin yung bagong motor si Motokoy. Congrats bro. Kawasaki CX-6R 636. God damn it. Ang ganda talaga niya. At salamat din sa pagpapahiram. Natikpan natin yung CX-6R. Sarap. Yeah. So ngayon nandito ulit kami. I-meet natin yung bagong miyembro ng SPR. So padami na kami ng padami, no? SPR Japan. Search nyo sa Facebook SPR. Meron kaming page doon. Visit nyo na lang. At syempre wag nyo naman kakalimutan mag-subscribe. D-Ride Vlogs. So D-Ride lang malakas. Lagi nyong tatandaan. Yeah. Yan ang daily motivation natin. D-Ride lang malakas. Overtake hindi. Overtake hindi. Mamaya, pakabait muna tayo. Mamaya tayo magwawalwal. So itong 250 pag sa ganito lang, mabilis na talaga siya, okay na, sapat na. Ganun lang yung mga tol. So ang masasuggest ko ay practice. Practice lang ng practice, katulad ng ginagawa ko. Ako ay hindi professional, beginner lang din po ako. Pero pag may libreng oras, nandito ako. Dito sa pupuntahan natin ngayon, dito ako nagpa-practice. At kailangan yon kasi si D-Ride ay may goal na maabot, o yung skill. May skill ako na gustong maabot. So hindi ako titigil hanggat di ko naaabot yon. Kaya magpa-practice lang ako, magpa-practice. Practice para maging magaling na rider at ligtas na rider. Yun ang wag niyong kakalimutan. Hindi lang pwedeng magaling ka, kailangan ligtas ka din na rider. So wear your gear. Yung mga helmet, protector, wag niyong kakalimutan. Kailangan natin yan. Ang ginagawa mo. Kapote time. D-Ride lang malakas, god damn it. Yan naman. Walang problema dito. Ano, pupersa tayo.
natin itong dalawang to. Di tayo makaka-cornering ng maganda dun sa dulo pag mayroong sasakyan sa harap natin. Dito ba? Dito ba? Dito ba? Kamote na kung kamote. Puti na saan ang ganda ng corner dito. Yes, sayang may sasakyan sa harap. Straight dito tol, dito tayo babawal. Dito tayo overtake. Pusirangin na. Oops, may motor. Daan dito mga tol. So tagal natin na nahimik. Walwal mode tayo. Bibili tayong kape sa baba. Lalagpasan muna natin sila. Gutom na si D-Ride. Wala pa tayong almusal. Kagigising lang talaga natin. Diretso bihis. Eto na, the dark side. Sumuntik na tayo dati dito. Yun, lubak. Play.
Andun sila. So, katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina, nasa Pipino bike, susulit na siya sa 2.5 no? Ginagawa natin pag mga big bike yung kasama natin para makasabay, red line shifting tayo. Hindi tayo magsishift hanggat hindi nagre-red line ang bawat gear. Banking tayo, banking. Pero may kuruma o may sakit sa harap. Ayaw mo padaanin, bahala pa. Yo! What's up, mga ka-D-Ride? Kumusta? Ayan to, no? Yung ano, helmet, tanong mo dyan. Oh, maganda yung dito. Maganda. Hindi ako makasagot, wala pa akong experience ng ano eh. Tol, Maganda yung DB. Pagising mo lang yata. pagising ko lang, wala pang mumog. Kaya, Iikot pa sana ako eh, kala ko iikot ka pa eh. nagkape lang? Tara tol! Ikot tayo! Tara tap! Umaya na. Ha? Mayusi lang ako. Huwag na! Masama ang yosi sa buhay! Masama ang yosi sa buhay. Shout out, dali. Naka-record. Shoutout nga pala sa lahat ng mga D-Riders dyan. Please like and subscribe. Motokoy, Our YouTube channel. Super Moto Hari, Kafgo Moto Vlog. What's up, what's up? Nagbabalik.
May bago tayong kasama oh. GSXR. Wow, lakas niyan. Talaga tol, dream ko kanina, hindi ko kaya. Lakas yan. Hindi ko kaya, sabi ko. Oh, ito yung bagong motor ni Motokoy. Tangina, lupit. GX6R. Ganda. Maya muna tayo. Sabayan natin silang bumangking-bangking. Ah, Supermoto Harry. Ayun na. GS6 bago nating kasama. Pwede. Galing natin itong paghirap kumangking. Pangit ng daan dito, shit. Ito na lubak.
sila. Taga saan yung kuya? Taga saan siya? Kusay pa? Oh. So, taga Suzuki pala. Suzuki Kusay, kaya pala naka DSX siya.